Alam nyo guys, yung mga nagrereklamo sa buhay, hindi yun na-appreciate yung buhay nila. Guys, maliit man o malaki, meron ka man o wala, you learn how to appreciate things. Kasi there's always a reason bakit ka or bakit mo na-experience yung mga bagay na yun. And always remember, everything that's happening right now is connected to the future that God is preparing for you. Kaya ka lang naman nagrereklamo eh. Kaya mo malang hindi na-appreciate yung mga bagay na meron ka kasi you are blinded with the things that you don't have. Kaya ka nagrereklamo. Kaya ang drama-drama mo sa buhay, 'di ba? Sabihin mo, God did not hear my prayers, God doesn't answer my prayers. Hello? Hindi kasi God. God has a perfect timing in everything. Kaya kung hindi naman ibinigay, means it's not God's denial. God's delay is not God's denial. It's sometimes God's protection. Baka hindi niya pa sinasagot yung mga bagay na pray mo. Kasi baka pag sinagot niya, hindi mo naman pala kayang gampanan, di ba? Or baka pag sinagot niya, ikakapahamak mo pala, di ba? Minsan, God's delay is God's protection kasi nga may mga bagay na kailangan ka muna i-test ni God. May mga bagay na kailangan ka muna proteksyonan ni God. Kasi para din naman sa iyo, lahat ng bagay na hindi sinasagot ni God ay hindi niya na ipibigay sa iyo. May tamang timing. 'Di ba sabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, I the Lord will make it happen. So maghintay ka lang, besh. At habang hinihintay mo yung mga bagay na pinag-pray mo sa Lord, change your character. Evaluate yourself. Do the things that glorify God's name. Simple lang naman, do the things na makapagpasaya sa'yo. Gumawa ka ng isang bagay, habang hinihintay mo, gawin mo yung mga bagay na nakapagpasaya sa'yo. Actually, the waiting is not boring. It's the reflection of yourself. Binibigay yun ni Lord yung time para makapag-reflect ka sa self mo, para makapag-evaluate ka. Hindi mo na-appreciate yung mga bagay na binibigay ni Lord kasi nga, you are blinded with the things that you don't have. Lagi ko yan sinasabi. Maliit man o malaki, meron ka man o wala, may kinakain ka man o wala, learn to be grateful kasi hindi lahat ng tao na-experience yung mga bagay na na-experience mo. Merong ibang tao ni wish na sana nandyan sila sa posisyon mo. 'Di ba? Kaya kung nagrereklamo ka ngayon sa buhay, tigil-tigilan mo na yan. Kasi, hindi siya maganda. Actually, yung mga challenges, yung mga obstacles, lahat naman tayo walang exempted, 'di ba? Hindi ibig sabihin na walang exempted sa problema, guys. Walang exempted sa obstacles. Walang exempted sa mga challenges. Hindi sinabi ni God na hindi kanya bibigyan ng problema. Ang sinabi niya lang, hindi kanya iiwan sa oras ng problema. Yun yung sinabi niya. 'Di ba? There's no easy life. A Christian walk is not easy. Matututo kang mag-appreciate ng isang bagay once you stop looking for the things that you don't have. Yun naman dapat eh. You must be contented with what you have. Kasi, na-provide. Alam mo, si Lord, iba siya mag-provide eh. Iba siya mag-provide. He provides in the things that you don't know. He provides in the things that you will be surprised. Ginagamit niya yung mga pinasahi ng mga tao paagi sa mga pinasahi nga pamaagi. Diba? Makubat ka na. Ala Lord, grabe ka mag-provide. The only thing that you can say is, thank you Lord. Kapag marunong ka mag-appreciate, maliit man o malaking bagay na binibigay ni Lord sa'yo, blessings overflow. Nagugulat ka na lang meron at merong dumadating. Diba, dumadating tayo sa point na nawawalan tayo. Hindi naman laging may may pera, diba? Hindi naman laging abunansya. Meron ka, diba? Dadating ka talaga sa point na walang-wala ka, yung mararanasan nyo. Pero, the good thing is, makikita mo kung sino yung mga tunay na tao na tutulong sa'yo. At in the hardest way, actually, yung mga hard moments, yung mga difficult times, dyan mo makikita. Blessing yun, actually. Don't take it for granted. Blessing yun from the Lord. Kasi, dyan mo makikita yung mga totoong taong nagmamahal sa'yo, mga totoong taong nagkikare sa'yo, mga totoong tao na talagang concerned sa'yo. At kung sino yung mga taong may inggit, sino yung mga taong gusto kang bumagsak, at kung sino yung mga tao talagang gustong makita kang lugmok na lugmok. Kaya wag ka wag kang masad kung nagsa-struggle ka. Kasi nga, normal yun guys. And it's a blessing. Kasi dyan mo makikita yung totoong blessing na tinatawag ni Lord. Kaya matuto tayong mag-appreciate guys.
small or big, learn to appreciate. Kasi hindi lang lahat ng tao, sinasabi ko, na-experience, na-enjoy yung buhay na meron ka. Kung marunong mag-appreciate, marunong magpasalamat, attracts blessing. Kaya guys, matuto tayong mag-appreciate. Kung gusto mo yung blessings mag-overflowing sa'yo, kung gusto mo, wag ang blessings na lumayo sa'yo. Be grateful in small things or in big things. So that's it. Bye-bye.